Mga master, update muna tayo dito sa Teaching Supplies Allowance Act na para po sa mga public school teachers. Yung inaasahan po natin na magiging 7,500 yung cash allowance ngayong taon at 10,000 naman sa susunod na taon ay natalakay po muli sa House of Representatives kanina. At ngayon ay sa Committee on Ways and Means na naman. No, so itong committee na ito mga master ay nagpulong kanina at nagpasa ng isa pong unnumbered substitute bill. No? Napakaraming mga house bills ang kanya pong na-consolidate o na-isab. No? Ito pong 547, 714, 1849, 1893. Yung lahat ng yun mga master, puro yun mga bills sa House of Representatives na ang layunin ay bigyan ng teaching supplies allowance ang mga guro sa halagang 7,500 ngayong taon at 10,000 naman simula sa susunod na taon. So ang magandang balita dito mga master, dahil nagkaisa itong Committee on Ways and Means at kasama po yung mga kongresista at sila po ay nag-approve dito po sa pagpasa ng isang unnumbered ng isa pong substitute bill para po sa proposal na ito. So ibig sabihin po doon ay malapit po magkaroon po ng isang hakbang palapit sa katotohanan itong mas mataas na cash allowance ng mga public school teachers. So kanina po yan nangyari mga master, yung naging pagdinig doon po sa Committee on Ways and Means. Hindi po ako familiar mga master sa proseso nito. Nagtaka din po kasi ako kasi ngayon ay pending ang mga bills na ito doon sa Committee on Basic Education. Pero this time, yung Committee on Basic Education ay lumapit sa Ways and Means at doon na-approve itong proposal, itong bills na para po dito. So siguro ganyan po talaga yung proseso. So ang maganda po dyan, mabuti balita po dyan is papasado doon sa Committee on Ways and Means ang itong bill para po sa mas mataas na teaching supplies. So ito po yung proseso para maging batas itong kagustuhan ngayon na taasan ang cash allowance. So tapos na po itong preparation of the bill, tapos yung first reading at committee consideration or action. Pagkatapos po ng first reading, na-refer po siya sa Committee on Basic Education, tapos ngayon itong Committee on Ways and Means naman ang nag-action dito po sa bill na ito. So aasahan po natin base po sa nakapaloob na ito ng proseso doon po sa House of Representatives na if ever po na talagang approve na ito doon sa committee, ang ating susunod na aasahan itong pagkaroon ng second reading and third reading. Doon na po ito sa plenary ng House of Representatives. Kapag pumasa po ito dito po sa third and final reading, so magkaroon po ng approval talaga sa House, then transmitted na ito to the Senate. Pero ang magandang balita na rin dito mga master, dahil bago pa man nangyari ang mga discussion ngayon sa House of Representatives, ang bill na para po sa pagtaas ng cash allowance ng mga public school teachers ay nauna nang naipasa ng Senado. Sa ngayon po ay approved na ito sa level ng mga senador at nasa kamay na ng mga kongresista. Kung makikita po natin sa website po ng Senado, ito pong Senate Bill number 1964 or Kabalikat sa Pagtuturo Act. Ito po ang parang consolidated bill sa lahat ng mga Senate bills para sa teaching supplies allowance ng mga public school teachers. At ang estado po ng 1964 na Senate Bill ay pending in the House of Representatives mula pa noong May 22, 2023. So sa mga senador, pasado na ito, 7,500 ngayong taon, 10,000 sa susunod na taon. Okay na yan sa level ng mga senador, kaya ito pong sa mga congressmen ang inaabangan ngayon. So if ever na maipasa ito sa mga congressmen po natin sa House of Representatives at pareho naman itong mga nilalaman ng kanila pong mga bersyon ng Teaching Supplies Allowance Act, ay magkakaroon na ito ng parang final na
porma ng nasabing bill at ito ay lagdaan of course ng mga senador at ng kongresista at nakatakda na itong i-submit doon sa Malacanang para ito ay lagdaan din ng Pangulo at maging batas. Then kapag naging batas na po yun, of course, ay expectation po natin dyan, kasunod po ay ang paglaan na ng pundo para ito ay maibigay sa mga guro ng Pilipinas. So magandang balita ito at parang nagkaroon na ng consolidation doon sa mga existing na pending bills sa House of Representatives. No, so abangan na lamang po natin yung next process nito. Hopefully sa second and third reading ma-approve na rin. Nang sa ganun ay papalapit tayo doon sa pagtaas ng Teaching Supplies Allowance Act ng mga public school teachers. Pero habang hindi pa po ito naging batas mga master, ngayon pong paparating na August 29 sa nakataktang petsa ng release nito ay mananatili pa rin po na nasa 5,000 pesos ang maibigay ng DepEd. Kasi nga ongoing pa yung process para dito sa pagsasabatas ng mas mataas na cash allowance. No, yung existing na batas ngayon, existing na rule para sa cash allowance ay doon pa rin po sa 5,000 pesos. So, abang-abang na lamang po tayo sa mga latest updates mga master tungkol po sa mga bills na ito and hopefully ngayong taon maging batas and sana ay malagdagan yung pondo para maibigay yung 2,500 na kulang kung sakali po na maging effective na itong mga bills para po sa pagtaas ng teaching supplies allowance ng mga public school teachers.